Hindi na raw bagong sistema ang e-filing at ngayon lang nila mas mahigpit na ipinatutupad ayon sa BIR. Pero kabi-kabilang reklamo pa rin ang natatanggap ng ahensya. Bukod kasi sa mabagal at mahirap kumonek, napag-alaman ding halos kalahati ng mga computer sa Pilipinas hindi compatible o hindi kayang patakbuhin ang online forms ng BIR. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, sa inabahaba daw ng prosesyon sa manual filing pa rin ng tuloy nung ilan nating mga kababayan nagbayad ng kanilang tax doon sa Revenue District number 38. Ang tanong tuloy, handa na ba talaga tayo para sa online filing ng ating mga taxes? Ang sabi ng BIR, pag online filing, mababawasan ang pila ng mga magbabayad ng tax. Pero sa BIR Revenue District number 38, box office hit. Isa sa mga nakapila si Nina Rojas, balik pila matapos hindi magkaigi ang pagpa-file niya online. April 6 pa lamang nagtangka na siya mag-enroll pero dumating ang kanyang password para may pagpatuloy ang filing April 14 na o isang araw bago ang April 15 na deadline. Pag nag-i-input ka, ano nangyayari? Reload. So, ibig sabihin nun, hindi makapasok, hindi yata ma-access ng ano nila. Hindi ka talaga natapos? Oo, hindi. Si Anya, bit-bit ang mga kailangan ding i-file ng mano-mano. Kahit na may EBIR form, hindi naman pumapasok, hindi mo masasave. Halimbawa, mag-enroll ka muna doon, kailangan mo ng password, kailangan mo ng ganito. Sa iba, ay hindi po, maaring posibleng ma-penalty po kami. Dahil? Kasi hindi pumasok eh, hindi po na-receive nila. Mahirap kumonek at naghahang ang ilan lamang sa mga reklamo ng mga taxpayer na naninibago sa online filing ng BIR. Ngayong taon lamang ito mahigpit na ipinatupad. Sabi ni BIR Commissioner Kim Henares, baka naninibago lamang raw ang publiko sa bagong sistemang ito. Ganun ho yung lahat na software, computer, no? Talagang dapat pag-aralan, no? Pagkatapos mo pag-aralan, dapat gamitin. Pag hindi mo ginagamit, huminto kayo. Pag gagamit ulit kayo, kailangan bibigyan nyo ng konting panahon. No? Pero sa isang artikulong lumabas sa GMA News Online, lumalabas na hindi lamang paninibago ang problema ng bagong sistema. Sa datos ng research firm na StatCounter, nakita na halos kalahati ng mga computer sa Pilipinas hindi compatible o hindi kayang patakbuhin ang online forms ng BIR. 53% lamang kasi ng mga computer sa Pilipinas ang tumatakbo sa Windows 7, 8 at 8.1 na nakakabasa ng EBIR forms. Yung mga gumagamit ng Apple products, good luck. Pati ang browser kung saan pwedeng makita ang forms, throwback. Walang masyadong gumagamit ng Internet Explorer o Mozilla Firefox at ang Netscape browser, hindi na ginagamit simula pa noong 2008. Kaya ang maraming bigo online o yung mga walang computer sa pila ang bagsak. 30 minutes bago magsarado ng 5 o'clock, ito, ganito karami yung mga nakapila pa para magbayad ng kanilang tax. Pero kung tingin nyo, marami na yan, isang kwarto pa. Ito, ganito karami yung nakapila pa rin para magbayad ng kanilang buwis ngayong taon. At saan yung end nito? Sa kanya. Tapos paano yung flow natin? Iikot, pag ganon, tapos lalabas, tapos bababa dito. Tingnan na natin kung saan tayo pupulutin. Ano na ako? Oh. Mama, anong oras ka pa dito? 10 ng umaga? May kasama ko pang anak. Nagkumain na kayo? Bumaba na lang kayo. Okay, sige. Manual ka ba or online filing? Manual. Patay na. Third floor. Saan ang kasunod na pila? Ha? Ikot pang ganon? Okay. Third floor. Si Giselle Untalan hindi rin umubra online kaya nga sa BIR office umasa na ma-encode ang kanyang ITR. Umaga pa siya dito pero kahit mismong sa BIR office, down ang server. Nagpapa-encode ka ngayon? Oo, nagpapalis ko sa kanila. Ma'am, patingin. Anong nangyari lang? So, ba't wala din? Anong gagawin natin? Wala lang. Nantay natin kung anong desisyon nila kung mag-manual o ano. Kasi sir, nire-refresh namin, ganyan pa rin. Oh. Ayun.
Sa halos maghapon, ito pa lamang ang na-encode. Wala pang 100 yan, sir. Kasi ito madami tinatatakan sa loob. Bakit po mabagal? Hindi po namin alam din sa system. Sa datos ng social marketing agency na We Are Social Singapore nitong 2015, 44.2 milyong mga Pilipino ang may access sa internet o may penetration rate tayo na 44%. E gaano naman kabilis? Tayo lang naman ang pinakamabagal sa buong ASEAN o Association of Southeast Asian Nation, 3.6 megabytes per second o Mbps, kumpara sa pinakamabilis na internet sa Singapore na humaharurot na 61 Mbps. Kaya kahit anong refresh ang gawin, hikab pa rin. Kaya nga, pagtuntun ng alas 5 deadline, inanunsyo na manual na lamang ulit. Manual na, di ba? Saan? Pipila ulit. Pipila ulit? Saan? Saan dito? Mahaba ulit? Masaya na po, good news kasi na yung paghihintay namin nabigyan na ng solusyon. Sa empleyado na ako humingi ng hatol kung kaya na ba nating mag-online filing ng tax. Maganda sana sa online kasi kaya lang kasi mabagal lang ang system natin. Siguro sabay-sabay gumagamit kasi. Kasi sabi nitong si Commissioner Kim Menares, ngayon pa lamang daw ay isike na natin yung sarili natin na ganyan na ang magiging standard ng ating filing in fairness doon sa ating mga empleyado ng BIR. Hindi dyan natatapos, hindi ngayong araw natatapos ang kanilang trabaho kasi yung na-receive nila ng mga tax payments ngayon, sila pa rin yung mag-e-encode ng lahat ng yun bukas. Jessica. Joseph, pakilinaw mo nga kasi mayat maya ang nirarason ng BIR. Kasi nga mahilig tayo mga Pilipino sa last 2 minutes. Dagsana, sabay-sabay mag-online, di syempre babagal yung internet. Pero lumalabas ngayon yung mga problemang katulad nung incompatibility ng online forms ng BIR doon sa mga computer system natin. So, effectively, kung titingnan natin yung statistics no, sa stout counter, parang kalahati noong mga computers natin sa Pilipinas hindi pwedeng mag-access doon sa forms ng BIR. So talagang liability na agad yan, handicap na agad yan. Idagdag mo pa dyan yung mabagal nating internet. Ang sinasabi nitong si Commissioner Henares, sabi ko, ma'am, bakit wala ba tayong mga pang-Apple dyan? Kasi baka mas marami rin gumagamit ng Mac. Sabi niya, sa cost-benefit analysis daw ng BIR, ay ang tinitingnan nila is if you're going to spend halimbawa 100 million para dun sa OS na version, ay baka naman kukonti lang yung gagamit. So the goal of the BIR when they chose this kind of program, ay sa mas marami raw sana na makakagamit nun. But apparently, yung statistics natin will belie that fact. Tapos may isa pang problema sa procurement. Hindi naman kaagad-agad makakakuha ng pera yung BIR because may mga 6 months ka pa na kailangang hintayin para makahingi ka ng pera at mag-bidding ka pa yan. So maraming mga proseso that is working against yung objective ng BIR. But as sinasabi nito si Commissioner Henares, this will be the standard but they're going to improve on the kind of software that they came up with. At ang sinasabi naman niya, updated naman yan. Yun nga lang, baka hindi rin makasabay doon sa, yun may problema pa natin ng iba-ibang issue pa yung computer ownership. So kung halimbawa wala kang internet sa bahay tapos required na online, saan ka pupunta? Internet shop. Meron pa rin problema yan, Jessica. So ano ba talaga ang problema? Pwede bang tukuyin nila once and for all? Is it the dagsa? Kasi sabay-sabay nag-online ang mga gustong magbayad ng buwis? O may problema talaga sa sistema nila? Yung case study natin, April 6 siya, nagtatangka. So that's maybe 2 weeks before the deadline of April 15. So hindi siguro siya kasama dun sa sinisisi ni Commissioner Henares na patumpik-tumpik. No? Kasi April 6 nag-attempt na siya na magbayad online. In fact, nung nag-enroll siya na April 6, dumating yung password because you have to enroll and then bibigay sa iyo yung password so you can access everything. April 14 dumating. So, 6-7, ilang days yun? Mga 6 or 7 days na hinintay niya para lang magawa yun. So, there may be interesting problem doon sa system na naka-in place dito sa BIR, Jessica. Kasi, alam mo, on the one hand, no, mixed yung reaction ko dyan sa nakikita kong napakaraming pumipila para magbayad ng taxes. Positive, ibig sabihin, marami pa rin tayong mga kababayan na talagang willing to fulfill their obligations no, sa ating bayan. Gusto nila magbayad ng
tax. Di bali nang abutin sila ng siyam-siyam sa pila. Nakakatuwa na makita sila, porsigido sila. Talagang makikita mo, yan, yung sense of responsibility, yung patriotism, yung pagmamahal sa bayan, makikita mo dyan sa kahaba-haba nilang pagpipila. Kaya lang, why does it have to be so difficult? Bakit kailangan, alam mo yon, ubusin ang pasensya ng mga taong gustong-gusto namang magbayad ng taxes para sa kapakanan ng ating bayan? Correct. Kasi kanina, no, doon sa pila dyan, may makikita ka buntis na nakapila para magbayad. Solo lang siya. Talagang maghapon na. Kung may trabaho ka, kailangan mo mag-leave sa trabaho mo para lang makapag-set aside ka ng araw para makapunta sa BIR at makapagbayad. Nandun, kanina, sasabihin nila sa atin, parang ang hirap-hirap na nga kumita. Tapos pipila ka pa para pag magbayad, papahirapan ka pa ng BIR. Pero pag tatanungin naman natin yung BIR, meron din naman silang objective na padaliin. Yun nga yung online filing. Kaya lang nga, medyo may konting supply ng konti doon sa sistema at saka yung sa context kung saan siya gumagalaw. Kasi kung gusto mo ng online filing, siguro dapat ang naka-factor in doon ay mabilis yung internet natin. So parang may problema tayo sa internet. So maraming nandun yung intention, but to make that intention na manifest, medyo may problema dyan. Oo, ang mahirap yung after the fact eh. Kung nangyari na, nagkanda pila-pila, nagkanda hirap-hirap na yung mga kababayan natin, at saka sasabihin kasi we were trying to improve, kaso may problem. Alam mo yon, dapat na pag-isipan ng mabuti bago umabot sa ganitong punto. Kasi nakakasama ng loob, totoo yun, magbabayad ka na ng pagkalaki-laki, yung sanang perang gagamitin mo for other necessities, talaga namang nakakatuwa na makita na bukas pa rin o bukal pa rin sa loob ng mga kababayan natin na magbayad ng taxes. Pero tignan mo naman yung inabot nila today and the previous days. Correct. Sana nga, siguro kung i-improve ng BIR, kasi the intention is good, the intention is there. Pero kung halimbawa naman na ang ibibigay nilang sistema sa'yo ay sa isang sistema na gagana lamang sa mga outdated na browser, baka naman doon sa area na yon ay pwedeng i-improve para win-win solution. The BIR gets its due, gets its taxes collected, tataas yung kanilang revenue collection, tapos tayo na nagbabayad, maaluan din naman ang buhay kahit pa paano, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.